I just want to live a simple and productive life. Wala na ako masyadong ambition. Oh? Ano daw? I want to live a simple life? Wala na akong masyadong ambisyon? Ha? Sana hindi ka na tumakbo. Para simple life ka na lang. Bakit ganon? Diba? Simple life talaga. Ito naman pa-humble pa eh. Yung ayaw na sabihin yung totoo eh. Alam mo, syempre mga ka-clear, kapag ka yan ay, okay, pag yan ay naging speaker, mas malaki ng power, diba? Pwede niyang hindi tulugan, yung mga ibang batas na medyo makaka-apekto sa interest. Okay? Ito na mga clear. Ito. So, yun mga pre, no? Binanatan po ni Attorney Claire Castro itong si Villar. Kasi yung mga sinasabi talaga ni Villar, halata naman po talaga na pa-humble. Diba? Pa-humble. Oh, gusto niya normal life na lang daw. Alam mo, Cynthia Villar. Anyway, yun naman talaga yung yung kapital nitong Cynthia Villar na to. Ang magpa-humble. Diba? Humble kuno sila, ganyan. Alam mo, every election, ganyan yung gawain nila, humble. Diba? Pero itong si Cynthia Villar, diba? Lumalabas talaga yung tunay na kulay eh. Diba? Siyempre, may edad na rin. Oo. Wala na, pinapakita na niya sa taong bayan na yun talaga yung ugali niya. Diba? Pero yung kanyang partner noon na si Manny Villar, yun, magaling din yun, magpa-humble yun. Pasensya na, masingit ko lang si Manny Villar. Magaling din yun magpa-humble, galing daw sila sa mahirap, ganyan, diba? Alam nyo, yung mga mahihirap, yung kawawa, palagi pong nagagamit ng mga taong ito. Diba? Yung mga mahihirap, palagi po nilang yung ginagawa nilang, alam mo yun, yung kapital. Diba? Ako maniniwala po ako sa mga tao kung hindi mo, maniniwala ako sa mga politiko kung hindi mo gagamitin yung mga mahihirap. Pero kung sasabihin mo, galing din ako sa mahirap, kumakain ako ng tuyo, asin, ang ulam ko, suka, tuyo. Wala lang, napag-usapan lang natin kasi yun yung nila eh, yun yung palagi nilang sinasabi sa mga Pilipino. 'Di ba? Oo, para lang iboto sila. 'Di ba? So, ngayon nakahanap ng katapat itong si Cynthia Villar. 'Di ba? Which is yun yung si Attorney Claire Castro. 'Di ba? Sinuplak. 'Di ba? Sinuplak si Cynthia Villar. 'Di ba? Alam nyo naman, ito si Cynthia Villar. Kunyari, ganyan lang magsalita yan, pero masama ang ugali niyan. Diba? Napakapangit ng ugali niyan. Kulang na lang siguro, pati kung nasan kayo ngayon, kulang na lang, pati ang bilhin. May naalala pati ako, na merong ipinupush, itong si Senator Risa Ontiveros, na parang titirhan ng mga natin, mga mahihirap na kapwa natin Pilipino na parang magpapagawa po yung gobyerno natin ng ng malakondo na style. 'Di ba? Malakondo, tapos babayaran na lang monthly ng I think 2,000 pesos yata 'yon, monthly. Tapos kinontra ngayon ni Cynthia Villar, sabi niya, hindi kayang bayaran ng mga mahihirap 'yan. 'Di ba? Oo. Parang ang mga mahihirap minaliit pa po ni Cynthia Villar. Ang gusto na lang daw po ni Cynthia Villar, yung lupa na lang daw yung ibigay sa mga mahihirap, tapos magma-monthly ng 500 pesos. Lupa talaga? Bakit kaya? Anong meron dyan? Bakit lupa? Bibigyan mo ng lupa yung mga mahihirap, tapos sa lupa sila matutulog? Tama ba? Sa bagay kasi pag mahirap yung tao, bibigyan ng gobyerno ng lupain. Lupa para pagtayuan ng bahay niya. Mahirap ka ngayon. Lalo na pag nakatira ka sa tulay, bigla kang bibigyan ng lupa. Diba? Bibigyan ka ng lupa. Nung natanggap mo na, lahat nasa iyo na yung mga dokumento, alam ko naman, bawal talaga ibenta yun. Sa loob ng 10 taon, bawal. Pero may paraan yan para mabenta bibigay sa'yo ngayon yung lupa. Lupa lang walang bahay kasi yun yung gusto ni Cynthia Villar Tapos,
Nung natanggap mo na lahat, nasa iyo na, gipit ka ngayon, eh syempre yung lupa, wala ka namang napala dyan, binigay lang sa'yo. Wala ka pa naman, di mo naman napapakinabangan. Diba? Binigay lang sa'yo. So, gagawa ka ng paraan, ay teka lang, ibenta ko to. Ibenta ko to. Diba? Oo, para naman magkapera ako. Para pambili ko ng bigas. KO! Ayun yung problema. Diba? Sinong bibili? Tanungin natin si Cynthia Villar. Cynthia Villar, sino nga bang bibili? May alam ka ba? Ayun yung tanong. Diba? Pero kung bahay sana or malakondo yung style, diba? Makikinabang po yung mga mahihirap. Huwag mong mamaliitin yung mga mahihirap, Cynthia Villar. Dahil yung mga yan, hindi mo alam, yung iba dyan na pagtapos yung kanilang mga anak ng pag-aaral. Diba? Kahit yung ulam lang ng mga yan, minsan tuyo, diba? Sardinas, masarap naman yan. Kaya nga lang, diba? Yun yung talagang pagkain ng mga mahihirap na tulad ng mga natin, mga Pilipino. Diba? Masarap naman. Pero tingnan mo, napagtapos nila yung kanilang mga anak. Diba? Napagtapos po nila. Tapos ngayon, mamaliitin mo, 2,000 lang, hindi kayang bayaran. Katarantaduhan yan. Diba? Katarantaduhan po yan. Yung itong ginagawa, itong kinontran niya eh. Si Senator Risa Ontiveros eh. Kinontran niya. Diba? Oo. Hinarangan niya. Hindi! Huwag yung mga kundo-kundo na yan. Parang ganun eh. Huwag yung kundo-kundo na yan. Dapat, hindi kayang bayaran ng mga mahirap yung 2,000 na yan, monthly. Dapat lupa yung ipamigay. Bakit kaya lupa? May binabala ka ba, Cynthia Villar? Anyway, ito po yung bigyan natin ngayon ng reaksyon. Nakahanap ng katapat si Cynthia Villar. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0, at syempre, meron din po tayong TikTok. Okay? Ballpoint Man 2.0, at meron din tayong Facebook page na Team Birador. Okay? So, eto na nga mga pre. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Okay? At sa mga bago po nating subscriber, maraming salamat po. Huwag kalimutan i-ring ang notification bell para po updated po ang lahat. Okay? Okay. So, ito na mga pre, no? At bigyan po natin ito ng reaction, itong video na ito. Sino nakita natin, hindi na daw siya ambisyosa, pero tumatakbo pa rin. Parang si dating Pangulong Duterte, yung tumakbo, may na siya and everything, pero tumatakbo pa rin. Ano ba talaga? Service? Public service talaga? Anyway, ako'y naniniwala na si itong mga Villar, marami na talagang pera yan. Okay? Puno na yung kanilang bulsa. Totoo yan. Diba? So, ang tanong, bakit siya tumakbo? Bakit gusto nilang tumakbo ng tumakbo? Diba? Bakit kaya? Yun ang tanong. Kasi kung isipin natin, tatakbo ka pa, wala na marami ka ng pera eh. Bakit mo gagawin yan? Yun ang tanong. Diba? Dahil po, sa power. Kasi kung wala po silang kapangyarihan, wala sila sa gobyerno, kahit mapera ka pa, medyo wala ka rin magagawa. Pero kung nandyan ka sa loob, bigyan ko kayo ng idea, ako si Ballpoint Man, naging senador. Okay, nandyan ako, senador ako. Kaya kong mag-angas. Untouchable ako. May immunity si Ballpoint Man. Lahat ng plano ninyo na hindi ko gusto, pwede kong harangan yan. Katulad na lang ng mga pakondo para sa mga mahihirap, pwede kong harangan yan. Ang gusto ko, lupa ang ipamigay sa mga mahihirap para si Ballpoint Man, pagdating ng ilang taon lang, bibilhin ko yan paunti-unti. Ganon yung power, mga pre. Diba? Kasi kung may pera ka, wala ka namang power, iba yung kilikili power, ha?
Si Maui lang meron nun. May pera ka, wala ka namang power, useless. Eh sila sanay 'di ba? Sanay sila na merong posisyon sa gobyerno. Senador, yung iba congresswoman, congressman. Sanay sila diyan 'di ba? Oo. So ayaw nilang mawala yan sa kanila. So yun po yun. Okay, tuloy natin. Give them the benefit of the doubt, ha? Okay? Ito kasi mga kaklir, ha? Tingnan natin, ha? Itong i-connect natin ito sa kanya, mga kaklir. Sabi niya, hindi naman siya ambisyosa, eh. Okay? Connect natin ito. Teka lang, may babasahin tayo. Ito talaga ang palengkera sa Senado, si Manang Cynthia, John Connor. Okay? Okay, sige. Totoo lang ha, Cynthia Villar, bastos po talaga yan. Yan po ang isa sa senadora na pinakabastos. Okay? Cynthia Villar. Okay. Actually, John Connor. Alam nga naman sabihin kung mabait ka. Eh nung nandun ka nga sa simbahan, may inaaway ka. KO! Sinong bumulong sa'yo? May bumulong bang demonyo? Para awayin mo yung tao na yun? Okay? Kung ako may kasalanan, nandun ako sa simbahan, tapos pagpalagay natin yung tao na yun may kasalanan sa akin, hindi ko po siya bubungangaan sa simbahan. Hindi. Paglabas na siguro, mag-usap kami in private. Kahit pasigaw-sigawan ko yan, private naman eh. Okay lang. Kung talagang may kasalanan sa'yo. Yun eh. Diba? Yun yung klaro dun. Pero yung nandun ka sa simbahan, masisigaw-sigawan mo. Tama ba yun? Hindi. Tapos, nandun ka sa publiko, hinihikayat mo yung mga tao, boto nyo ako para ganito, ganyan, mamigay ako ng lupa. Ang hindi, boboto, walang lupa. Hindi ko alam kung anong aksyon ng Comelec dyan sa issue na yun. Diba? Sometimes it's nice to be palengkera because you can fight. Alam mo naman mga palengkera. Okay lang maging palengkera. Gamitin mo lang sa tama yung pagiging palengkera mo. Walang problema doon. Katulad ni Atty. Claire, tinatawag nilang palengkera daw. Okay lang, nasa tama naman eh. Pero kung magiging palengkera ka, tapos para kang tanga dyan, diba? May tama ka na. Tapang yan. Ang problema kasi sa ibang namimintas, di ba mga kakli dyan, Connor? Minsan nagkakaroon ng misconception. Di ba? Kaya if you will be called palengkera, it means, huy, kuidaw ka dyan, palengkera yan. Kaya, sabihin na ng palengkera ako, welcome. Butangera, welcome. Diba? Matapang, welcome. Maingay, welcome. Maingay ako, welcome. Diba? Lukaret, welcome. Just prove it. Diba? Kasi mga kakli, ito lang naman yan eh. Ay, nakakatakot yung si Stevie na yan. Ito naman yan eh. Parang ito eh, di ba parang minsan, pag galit ka sa tao, tapos yung taong galit ka, hindi naman pala niya alam na galit ka. So yung taong hindi ka kakilala, matulog, mahimbing matulog. Pero ikaw, nangit-ngit sa tao, hindi ka ba nalulugi dun? Lugi ka dun. Kasi ang sama-sama ng loob nyo sa akin. Kasi hindi ko naman kayo kilala. Lugi kayo. O, di ba? Niisip nyo ko palagi. Gabi-gabi, niisip nyo ko. Tapos mag-vlog kayo, ako topic nyo. Di ba? So, ibig sabihin, niisip nyo ko. Di ba? Pag habang kumakain kayo. Ikaw kasi yung tinik sa kanilang lalamunan. Tinik ka sa lalamunan ng mga DDS. Sagwa kasi pag sinabing ayoko na lang. Gusto ko munang magpakatino sa aking video ngayon. Kahit ngayon lang. Diba? KO! Iniisip nyo ko. Di ba? Di ba masarap yun? Iniisip nila ako, mga kakli. Sige nga, sabi niyo sa akin kung hindi ba masarap na iniisip nila ako na ngit-ngit sila sa akin. Di ba? Ayan yun, di ba? Di ba? Yun lang yung welcome. Di ba? May ganun si ano, di ba? Meron ganun si ano eh. Si Gloria, Macapagal Arroyo, welcome. Diba? Basta tayo trabaho lang. Kasi kung iisipin ko yan. Tama. Trabaho lang. Walang personalan. May iba kasi dyan na may personal na eh. Diba? Si Atty. Claire Castro, pinay-personal nila. Hindi nila kaya sa issue to issue yung labanan. Kaya personalan na lang. Weakling. Tuloy.
Sayang oras eh. Diba? Hindi na ako makakatulog ng mahimbing. Baka kayo, hindi rin kayo makatulog ng mahimbing, kakaisip. Tapos ako, sa news nyo ako topic, sa vlog nyo ako topic. Saan ka pa? Yeah, purpose life, saan ka pa? Attorney, intimidated sila sa'yo kasi you're backed up by facts and evidence. Opo, hanggat kaya ko. Tapos, sana, well, anyway. Minsan mas, Can you please? So, yun yung video, Lalo pong ito, habang sinisiraan po ninyo si Attorney Claire, habang binababoy ninyo, okay? Yan po ang gustong-gusto ni Attorney Claire. Yan. Ituloy-tuloy nyo lang yan. Habang si Attorney Claire, patawa-tawa lang, tapos kayo, gigil na, diba? Pero ingat lang kayo. Kapag nadulas kayo, mahirap na magkaroon ng kaso. Kaya kayo, ng mga dutae, dugyot supporter, ay nako. KO! Dahan-dahan sa mga binibigay ninyong, nilalabas ninyong mga komento sa inyong mga channel. Dahan-dahan, baka mamaya, magaya kayo kay Maharlika na nagtatago na ngayon. Diba? Kasi di umano, hindi talaga di umano, talagang talo sa kaso. Diba? Sunog. Nagtatago ng pukpuk sa Amerika. Si Maharlika. Kaya balita ko dito kay Maharlika, kulang. Medyo nanghihingi pa ng dagdag bayad. Sabi pa, dagdagan mo naman yung bayad ko kasi may kaso ako ngayon. Palipat-lipat ako ng bahay, di ba? Balita ko yung kampo ng mga demonyo ng mga dutais. Walang dagdag. KO! Hindi dinagdagan yung pera na natatanggap niya. Meron kasing natatanggap si Maharlika every 15 days. Meron ding every month. So kulang yun. Nang hingi pa si Maharlika ng dagdag ganon, pero hindi na sinakyan itong mga dutai. Palipat-lipat siya ngayon ng lugar. So, sana Maharlika, na-realize mo na kung ano yung tama. At sana, huwag kang magalit sa mga dutai, mga amo mo. Alam mo kung bakit? Baka ilaglag mo sila, delikado yan. Kaya kayong mga dutai, bigyan nyo naman ng dagdag suporta si Maharlika, dagdag pera. Baka kasi mamaya kumanta yan dahil hindi nyo talaga sinusuportahan, tinutulungan. Mamaya biglang mahuli yan, biglang kumanta yan nang dahil sa inyo. Patay tayo dyan, di ba? Kawawa. Baka biglang bumaliktad ba? Yung maku-corner na siya, corner ka na, tapos no choice ka na kundi umami na lang. Kaya tulungan nyo. Dagdagan nyo yung suporta. Aba, bigyan nyo ng dagdag salapi. Mga laos na politiko. Sa bagay, yung hawak ng laos na politiko na pera na galing sa Chikwa at Pogo, China at Pogo, medyo, tanong ko lang, paubos na ba? KO! Ito yun ang tanong. KO! Diba? Maharlika, tago ka sa imburnal. Doon ka mag-vlog, animal ka. Diba? Walang hiya kang matandang pukpukita ka. Bobo ka. So si Maharlika po ay talagang ano na ngayon, kung saan-saan ang lugar nagtatago. Good luck sa'yo. So ayun lang yung video natin ngayon mga pre. Pero syempre bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Ayan syempre meron din po tayong Facebook page na Timberador. Ayan. At meron din po tayong TikTok na Ballpoint Man 2.0. Ayan. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Okay? So, yun lang muna. Share this video, ring the notification bell. Ayan, maliwanag po yan.
at mag-like. Libre po yung like sa ating video. Kita-kits po tayo sa susunod na video.